Mr. Balbuena. Bakit ka mag-walk out? Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Yung mandato bang binigay sa iyo ng bayan, hindi importante sa iyo. Hindi ba kami mga mature na tao na pag-usapan namin ito? Binoto po kami para pagdebatihin ang lahat ng bagay. Bakit ka mag-walk out? Wala kang karapatan na questionin kung bakit sila nag-walk out. Kasi mahilig ka rin naman mag-walk out. Natatandaan nyo ba kung ilang beses na nag-walk out itong si Marcolecta sa Blue Ribbon Committee noong hearing ng flood control. Hindi ba? Gigil na gigil siya kay Ping Lacson. Nag-walk out din siya. Ngayon dito naman kay Lauren Legarda, nag-walk out din siya. So mahilig siya mag-walk out. So ngayon, bakit niya kinu-question yung mga nag-walk out na minority? And doon po, naiintindihan natin kahit sino po ang magsabi, necessary na kailangan mag-walk out ang mga minority, or else magtutuloy-tuloy po yung inilalatag nila na remote attendance, remote conference para sa mga senators na pugante at sa mga senators na posibilidad na makulong. Gusto nila pwedeng gamitin yung remote na attendance mag-o-online. Kumbaga parang online online school. Ganun ang gusto nilang mangyari. Pero hindi nga po pwede. Ito pa ang pinagdidiinan nila na nung panahon daw ni De Lima, inilatag daw yan tsaka kay Trillanes. Yes po, inilatag yan. Nila Hontiveros, hindi ko lang kung kasama si Kiko Pangilinan. Pero hindi yan inapprove. Hindi pinayagan. Hindi sila pinayagan na umattend ng conference, ng Senate conference online at bumoto online. Yes po, so hindi nangyari. Hindi lang naman si De Lima, si Trillanes at si Ponce Enrile. Sila pong tatlo hindi sila pinayagan mag-attend ng video conference, Senate conference online and video voting. Sumama sa voting online, hindi pwede. Unang-una, dahil nga sila ay mga senators, so sa BGMP bawal po ang mobile at wifi. So kapag yan inaprubahan, so kailangan baguhin din yung patakaran sa BGMP kung saan po kinukulong yung mga high profile. Yung mga lalo na yung may mga katungkulan. Ganun po yun. Kaya hindi po naaprubahan yung niyayaw-yaw-yaw ni Amy Marcos na bakit si De Lima, si Trillanes, inano nila yan ha, sabi niya. In-apply din nila yan, ni-request din nila yan. Yes, ni-request yan, pero hindi po pinayagan. Hindi sila pinayagan na mag-remote Senate conference at sumama sa voting. Sila nila De Lima, Trillanes at Ponce Enrile. Ngayon, ang gusto nito ni Marcolecta at ni Cayetano is itong nagtatago makaboto. Itong nagtatago, itong pugante is makadalo sa Senate conference online. Parang mga gunggong nga. Garapalan talaga. Gusto nilang baguhin yung i-amend yung Senate rules. Which is hindi pwede. Pugante, hahayaan mong bumoto pa. Hahayaan mong bumoto, attend pa siya ng conference habang nagtatago siya. Pinaghahanap siya ng otoridad. Ganun ba yon? Puro nga kagaguhan po itong ginagawa ng mga senator natin. Ito pa ang tanong, sino ang makikinabang diyan sa pinupush nila na yan? Sino ang makikinabang taong bayan ba? Hindi. Sila ang makikinabang. Pinoprotektahan nila yung mga sarili nila dahil nga po itong si Bato pinaghahanap na nga. Tapos meron pang tatlo po na susunod. Tatlo ba? Yes. Tatlo na susunod by next week. Jinggoy, and then si Jinggoy, and then si Villanueva, and then si Marcolecta. Tatlo yan. Pagkatapos ng tatlo, may tatlo pa pong susunod. Yung magkapatid na Villar and itong si Chis Escudero. So total 7. 7 po. Sipin mo ha, lahat sila na majority, lahat sila may kaso.
Alam niyo po ba mga kaso nila, lahat sila plunder. Plunder po. Marcoleta, plunder bribery, sino pa ba? Si Jinggoy, plunder bribery malversation, si Villanueva same, si Escudero same, yung dalawang magkapatid na Villar. Diba? Gusto nilang protektahan yung mga sarili nila. Hindi yan para sa mga Pilipino. Yung ginagawa nila para protektahan nila yung pasarili nilang interes na sila ay makaboto pa rin. At sila ay hindi sila nag-a-absent. Gusto yung nga po mga estudyante sa rural area, kailangan ng presensya para na may attendance sila. Tapos itong mga senators natin, may privilege sila na nakasasakyan sila, naka-aircon sila, papasok sila, naka-aircon sila. Ang laki ng sahod nila, tigti 300,000, 340,000 monthly. Hindi pa kasama dyan yung mga allowances, mga incentives, may mga benefits pa sila. Ganon sila, yung pribilehiyo nila, yung privilege nila is ganong kalawak, kalaki. Tapos gusto nila mag-online pa sila, mag-o-online na lang sila. Online conference hearing, ganun ang gustong mangyari ni Marcoleta at ni Alan Cayetano. Para habang kahit nakakulong itong mga tao na ito, itong mga senators na to, na pinagnakawan na nga tayo, hindi po biro ang ang plunder. Pangungurakot po yan. Pangungurakot gamit from taxpayers' money. Grabe nga ang garapalan at pagsasamantala po sa posisyon, lalo na tong si Alan Cayetano. Kaya ano po ito ano ba tawag dito? Talagang kapit to ko sa kanyang posisyon. Eto pa, yung Blue Ribbon Committee, isipin nyo ang Blue Ribbon Committee Chair and Vice is si Marcoleta na may kasong plunder and bribery at ganun din itong si Jinggoy na may kasong plunder and bribery. So parang ano po ito, bantay sa lakay ba tawag doon? Bantay sa lakay, isipin mo, iimbestigahan mo sarili mo. Iimbestigahan po nila ang sarili nila, hindi ba? Kung ikaw may respeto ka sa sarili mo, magre-resign ka doon sa posisyon na binigay sa iyo. Kasi ikaw yung may kaso eh. Iimbestigahan mo ba sarili mo? Kaso nga po wala pong mga moral itong mga tao na ito. Nakakahiya, nakakasuka. Alam niyo po sad po ang ang imahe nitong Senado dahil dito sa tatlong Hudas na ito. Alam niyo, sa story po ng Biblia, isa lang ang Judas. Isa lang ang Judas, hindi ba? Dito po, 13 silang Judas. Kaya po sukang-suka kaming mga pro-admin, sukang-suka. Kung pwede lang po silang pagsisipain, kalad ka rin sa loob ng Senado, palabas ng Senado, ginawa na po namin. Ang kakapal na po ng mga pagmumukha talaga. Sobra pong kakapalan ng mga pagmumukha. Isipin mo, sila yung may kaso, tapos sila yung ilalagay sa Blue Ribbon Committee. So, iimbestigahan ba nila yung sarili nila? Ganon? Diba? Tapos gusto nila, dahil nga po, nag-announce tong si Ombudsman na this week, ilalabas na yung kay Jinggoy, susunod yung kay Villanueva, and then Marcoleta. Aba, nataranta ang mga daga. Nataranta po, kaya gusto po nilang ipasa yung online attendance, online conference, Senate conference, at yung online voting para sa mga senator, which is hindi pwede. Hindi pwede pong yung mga ganyang galawan nila na gara pa lang, kahit po sino magsabi, gara pa lang talaga, sobra po. Wala na po silang pakialam, basta ang iniisip nila kung ano yung makukuha nila sa mga Pilipino. Hindi yung yung maibibigay nila sa mga Pilipino. Ganyan po ang nangyayari sa Senado natin. Ay, nako, kawawa talaga mga Pilipino. Sabi nga, mahirap talaga iasa po sa mga DDS ang boto natin. Wala pong mangyayari. Kawawa tayo.